Alam nyo, maganda yung topic natin ngayon kasi kasama ko yung dalawang SKs natin at ang talagang makakakuha or makakakamtan ng ganitong klaseng programa from the Civil Service Commission ay ang ating mga SKs na good news naman para sa mga SKs natin kasi hindi na chairman lang ng SK ang may kinabang na rin, kundi ang mga tinatawag nilang SK officers. Pero please give SK my time para bigyan natin ng pansin ang kanyang mga sasabihin at magpa-flash po sa inyong mga screens or kung kayo ay naka-cellphone sa inyong mga, ewan ko kung tawag doon. Ang mga sasabihin po para mas malinaw po ang usapan natin. Opo. Kags Butch, para sa topic po na ito, para po siguro mas malino, no, babasahin po natin mismo yung nakalagay po sa ating CSC resolution para po sa civil service eligibility ng atin pong sangguniang kabataan. Mga SK, ito po ang Grant of Civil Service Eligibility to Sangguniang Kabataan officials under CSC Resolution number 2500752 are as follows. Section 3 for coverage po nito, the grant of the SKOE shall be available to the following SKOs in good standing, whether elected or appointed, who were in office upon the effectivity of RA 11768 and to those elective and appointive SKOs who assumed their positions. Number 1, SK members elected by the registered voters of the Katipunan ng Kabataan or KK. And number 2, SK Secretary and Treasurer appointed by the SK Chairperson from among the members of the KK with concurrence of the majority of all the SK members. Only the elective and appointive SKOs above cited may avail of the SKOE. Thus, it is clarified that the grant of eligibility for SK chairpersons shall only be under BOE pursuant to Section 94D of BP 337 as amended by Section 393 of RA 7160. Considering that RA 11768 took effect on June 1, 2022, SKOs in good standing who were incumbents during the term 2018 to 2022 and those who will be elected and or appointed as SKOs thereafter shall be entitled to the grant of SKOE under these rules, subject to the rule on completion of term of office under Section 6 herein. Ayan po. Maraming salamat, SK Mike. Kasi baka maguluhan ang ating mga SKs. Nais ko lamang pong ipaliwanag na there are two types of CSC eligibility. Yung una pong type, yung matagal na barangay officials eligibility na pinasa po noong 1993. At yan po, ang mga eligible po dyan ay barangay kapitan, pwedeng barangay, kagawad, barangay treasurer, barangay secretary, at ang SK chairman. So kung tatanungin po tayo ng mga SK chairman na nakaupo ngayon, pwede ho ba kaming eligible kami doon po kayo sa old law, mga SK chairman. Doon po kayo sa BOE. At saka yung sinasabi nilang kasi yung pagpasa ng Republic Act 11768, nung effectivity po yun, kasama na po kayo doon. Ito pong bago ay pinalawak po ng Civil Service Commission. Sinama na po ngayon sa SKOE o Sangguniang Kabataan official eligibility ang SK Kagawad, SK Barangay Treasurer, SK Barangay Sec. Meron ba ba? Wala na, no? Yun. Pinalawak po nila. So, yung mga SK officers, pinalawak, ito na po ang batas ng umiiral para sa inyo. Eligible na kayo ngayon. Noon, wala kayo. Diba? SK Marie. SK Marie. SK Federation President Marie Formentera. Pero alam mo, nakakatuwa itong SKOE. Kasi number one, yun nga, babalik ako dun sa sinabi ni Kagawad Butch na
yung usually po talaga, based on experience, yung mga SK chairperson, sila yung eligible for the BOE. Opo. Pero this time around, yung mga SK kagawads po natin, even the secretaries and the treasurers are now Included. Yeah, included na po sila sa mga makakatanggap ng SKOE na kung saan even yung mga from elected ng 2018 to 2023 na batch ay pwede po silang kumuha nitong SKOE. Alam niyo, napaka-importante nito lalo na sa mga SK officials. This kasi can be part of your CV. Yung inyong curriculum vitae, pwede nyo rin po siyang i-include doon. At the same time, kung meron kayong gusto na ma-involve kayo sa government, to become a government employee, pwede nyo rin po itong gamitin at ipasa para po maisabi nyo dun sa HR ninyo na kami po ay civil service eligible through the SKOE po na pwede nilang makuha this time around. Meron lang akong i-clarify, no? Ang Republic Act 11768 o kaya yung SKOE na batas ngayon, nag-take effect yan 2022. Pero ang sabi sa batas, yung 2018 na SK officers na elected and appointed from 2018 to 2022 is eligible. Okay? So, eligible po ang simula 2018 up to 2022 and beyond. Ito na po. Mamaya po sabihin po ni SK May. Ano po kayo? Kayo po ay eligible na makakuha ng SKOE. Now, mamaya makakarinig kayo ng termino na in good standing sapagkat kinakailangan po yung isa sa mga requirements po iyan. So, sana malinaw, ang effectivity po nito from 2018 up to 2022, pwede na ho kayong kumuha. Pero yung pagkuha mamaya, ikukwento rin po ni SK May. So, tuloy-tuloy lang po tayo. Yes po, maraming salamat po Kags Butch at Kags Marie. Ngayon naman po tumungo naman tayo mga kabarangay sa Section 4 po ng batas po na ito kung saan tinatalakay po yung type of eligibility para po dito. The SKOE shall be considered appropriate to first-level positions in the career service. Number 1 po, the grant of the SKOE for elective and appointive SKOs shall be based strictly on completion of the term of office of 3 years unless shortened by law. Pangalawa po, the deficiency of the services rendered is not more than an aggregate of 15 days. And pangatlo po, the SKO is a successor of the vacancy of the SK. Para naman po sa ating mga appointive SKOs who served during the term 2018 to 2022, completion of office shall refer to the continuous service of at least 3 years with at least satisfactory service rendered from the time of appointment, subject to the guidelines on performance rating formulated jointly by the DILG and CSC. Filing can be done now anytime upon effectivity of the resolution. Ayan. SK Marie, una muna akong mag-comment din Sige po. Okay, yung eligibility po ng SKOE, pagka ho kayo nagkaroon yan, appropriate po yan kung kayo ay mag-a-apply sa gobyerno ng entry level position. Kasi ang SKOE, mamaya malalaman nyo kung sub-pro or pro. Opo. Okay? Yun po yung tinatawag natin, Kags Butch, na first level po ng Positions. career. Yes. Positions ng career service. So halimbawa, mag-a-apply kayo sa Bureau of Plant and Animal Industry, meron doong Administrative Aid 1. Yun ho, yung unang-unang first level entry position. Depende na lang sa qualifications ninyo, ha? Pero yun po ay pang first level position sa career service. Career service meaning anything na civil service qualified kayo at may civil service ang buong gobyerno under civil service rules, pwede ho kayong mag-apply.
Dagdag ko lang po, tsaka paglilinaw ko, yung sa first level position kasi, ito yung mga non-professional, sub-professional, like yung trabaho po nila is for clerical, sa trades, sa crafts, and yung mga custodial works. So, ito po yung mga hindi nagre-require ng 4-year Course, or graduate. degree holder, hindi po sila required doon. Pero, through the civil service eligibility po, ay po pwede po silang makakuha at the same time. Ito kasi yung mga chances na pwedeng ma-regular. Tama ba yun, Kags? Tama ba yung Yes. pinupunta ko? Kasi pagka civil service eligible ka, may chance na ma-permanent ka sa gobyerno. For that certain position ha, Yeah. yung sa mga non-pro tsaka yung mga sub-pro. Mhm. Kasi ang ano niyan, kasi ako, civil service passer tayo, nag-take ako ng exam, professional. So pagpasok ko, syempre, dadaan ka muna ng casual, tapos contractual. Pero sandali lang yon, dadaanin mo yung proseso. After a certain number of months, magiging regular ka na. Ang kagandahan kasi pag naging regular government employee ka, meron kang item, ibig sabihin, meron kang sariling number sa gobyerno, at ikaw ay hindi basta-basta matatanggal sa gobyerno kasi permanent item mo yan. Nakalagay dyan Roberto Serrano Jr. and then ito yung item mo and then yan ang position mo. Kasama ka na ngayon sa pag-angat mo sa job ladder kung ano man yung mga posisyon nyo. Siyempre, ang sub-pro o entry level na ibinibigay sa SKOE, hindi naman ganun kataasan kasi kung tatanungin nyo ako, pwede ba ako mag-apply as director? Kung ang requirement ng director is college graduate o masteral degree holder at kinakailangan professional civil service eligible, hindi talaga kayo pwede. Nandun po, tama po yung sinabi ni Kagawad Marie, entry-level position yan. Kaya lang, kahit na entry-level position, kung nais mo magtagal sa gobyerno, meron kang item, hindi ka forever na maging casual or contractual, at meron kang mga perks na retirement, kung ano-ano pa. Hindi ka basta-basta, kasama ka sa proseso ng pag-angat sa gobyerno. Ayan po, maraming salamat sa paglilinaw na yan, Kags Butch at Kags Marie. Mga kabarangay, wag po muna kayong aalis dahil po sa ating second segment, para naman po sa mga interesado po na mag-apply para po dito sa civil service eligibility para sa ating mga SKs, tatalakayin po natin yan sa ating mga susunod na segment. Kaya abangan niyo po kami dito lang Sa barangay, tayo.